Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Alaya mo'y papantayan, Pilipinas kong iyang. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawan ng Demorasya, Waldy Carbonell. Kaya ko po tinatanggal ang aking salamin upang makita po ninyo ang pagmumuka ng Kawan ng Demokrasya. Doon po sa mga nagnanais na ako'y takutin, doon po sa mga nagtitext na nabibilang daw ang aking mga araw pag hindi ko hinintuan itong aking programa. Abay, ito po ang aking mukha, hinihintay ko kayo. At hindi po tayo pareho ng isang pulpul na abogado, may mga bring it on siya. Ako ito. At ito po ang aking mukha, yan po ang aking pangalan. Magdidemanda kayo, ang tunay kong pangalan o buong pangalan ay Oswaldo Carbonell. At hindi ko kayo aatrasan kung sino man kayong nagpapatext-text pa kayo. Kung talagang matapang kayo, wala nang text. Bakbakan agad. Lalabanan ko naman kayo. Anyway, bago po tayo maligaw diyan, kaninang umaga, habang ako po'y nakikinig sa mga balita, alam po ninyo, hindi naman tayo basta-basta nagsasalita po dito. Nagre-research po tayo. Hindi naman po sa Facebook, kundi dito pa rin sa ating mga mainstream radio networks. Pinapakinggan po natin yan. At ating pong ninanamnam ang kanila po mga balita. Pinag-aaralan ko ang personahe ng aking mga kapwa Bidyaman at tinitignan ko yung misteryo kung bakit kukonti ang naninindigan dyan po sa laban po natin sa China at corruption at dito po sa malaking bintang sa atin ang panluloko at ating pong pagkatao na di umano 91% ng mga Pilipino ay nag-approve sa performance rating ni Rodrigo Roa Inutil Gonggong Duwag Duterte. Ano po yung akin po napakinggan kanina umaga? Bigla po sumingit. Yung pinapakinggan ko, kaibigan ko pa naman, kapwa ko Mason. Ang Mason, ibig sabihin yan, member po ng Free and Accepted Masons dito po sa Pilipinas. Siya po nag-host. Abay, pinapasok niya po yung mensahe ni Gonggong Duwag Duterte. Ano po yung mensahe ni Duterte kanina umaga? I will spend the remaining 2 years of my presidency in my promised fight to fight corruption. Ano po sa Tagalog yan? Yung po mga kaibigan natin na mga nasa mga sakahan na nagrereklamo kung bakit hindi raw po ako on the air kahapon. Wala po silang mga gadget, wala silang mga sophisticated touchscreen na telepono at hindi po nila tayo napakinggan kahapon. Abay, yun po sa mga nagtitext ngayon at sinasabing bakit hindi nila narinig kahapon. Ang ibig sabihin, sila po ay unschooled at nandun po sila sa kanilang mga bukirin at doon po sa kanilang mga asawa nagtitinda sa mga karinderya, sa mga palengke. Ang ibig po sabihin ng English na yan ni Duterte na kadalasan, mali po ang syntax ng kanyang English. Professor po tayo ng English, kaya alam ko po yung kanya pong mga pananalita sa English ay mali. Nung sinabi niyang, you better improve your services. You
Globe and Smart, because by December, I will be forced to change you. By December, I will call Jesus Christ to Bethlehem. Mali. Ang ibig niya sabihin, obviously, tatawagan niya si Jesus Christ sa Bethlehem. Alam po niya, magpapasko Oh, little town of Bethlehem. Akala niya nandun si Jesus Christ. Si Jesus Christ, wag na po natin pag-usapan ang ating pong religion sapagkat ang tingin ko kay Jesus Christ, nandun na po siya sa poong may kapal at doon po ay nirecall na siya bilang official Messiah ng Diyos dito po sa sanlibutan. Yan po ang aming paniniwala. Wag po tayo mag-uusap tungkol po sa religion. Kanina, sinabi ko po lamang yan sapagkat mali-mali ito pong syntax o English ni Ginoong Duterte sapagkat pasang-awa lamang yan sa college at lalo pong questionable ang pagkakapasa niya sa bar na kung bakit naging abogado, malaking misteryo ultimong sa mga kapwa natin Dabawenyo. Masasabi ko pong kapwa natin sapagkat nagtagal din po ko sa Davao nung ako po ay newspaperman diyan. Nakasama ko si dating Secretary Jess Duresa diyan po sa media ng Davao. Kaya kilala ko yung standby na barumbado na napakadumi magdamit. Parati pong amoy sigarilyo, parati pawis, parati nakainom ng gin. Yan, ang pangalan ay Digong Duterte. Akalain mo maging presidente ng Republika ng Pilipinas dahil lamang sa misteryo ng mga ilang mga Pilipino naniwala na itong si Digong Duterte ay totoong tao, totoong magiging mabuting leader, at totoong magiging huwarang Pilipino. Yung pala, huwaran siya sa mga PUTA. Yan po sa corruption na kanya pong sinabing, I will devote the remaining 2 years of my presidency in fighting corruption. Remaining 2 years? Sa 6 na taon, 2 taon mo lamang lalabanan ang corruption, Digonggong, inutil, duwag Duterte? Tinatanong kita, bakit? Nung nagkakampanya ka, sinabi mong ang una mong lalabanan ay corruption, lalabanan mo ang droga, lalabanan mo ang krimen, lalabanan mo ang China. Lahat ng yan, iyong pinagkanulo, lahat ng yan tinalikuran mo. And now, out of 6 years of the presidency, lulukohin mo na naman kami, Digonggong, duwag, inutil. Sasabihin mo, last 2 years ng 6 years, 6, kulang po isa ito. 6 years ng presidency mo ay dugugulin mo sa anti-corruption battle mo para wag manggugulo Pilipino, bigyan ka ng pagkakataon. Hoy, hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon, Duterte. Sapagkat pag hinintay natin, mga kaibigan, itong last 2 years, lalo mape-perfect ng Xi Jinping presidency, yung kanda pong pagkamkam ng buong Pilipinas at kayo na mga military, sasaludo na kayo sa mga tsektsonga na mga general na siya magiging boss ninyo sapagkat nagpabaya kayo. Nagpabaya kayo sapagkat ang commander-in-chief ninyo ay traidor sa bansa at lahat kayo nagmistulang traidor. Kayo na mga Armed Forces of the Philippines officers, nilalahat ko na kayo. Bakit? Walang naninindigan laban sa panloloko ni Duterte. Ngayon, babalik po tayo dyan sa corruption. Kung totoo yung corruption, umpisa pa lamang ng Duterte administration, corruption was already flourishing and a big culture. Ano po yan? Halimbawa, dyan po sa Department of Interior and Local Government, unang-unang pinag-resign sapagkat talamak ang corruption, etong si Secretary Ismael Sueno. Kilala ko yan. Dating governor ng South Cotabato yan. Ako po'y naging city councilor ng General Santos City sa loob ng South Cotabato, kaya kilala ko yan. Nalungkot ako sapagkat nang siya ay pinag-resign dahil sa anomalya, ang tingin ko,
siya ay na-intriga lamang ng mga Dabawenyo at yung mga nag-aagawan ng mga pwesto dito sa Kamaynilaan at maaring nalansi lamang etong si Digongong Duterte na nung araw, inasahan ko rin na baka naman totoo itong mamang ito. Yung pala napakapeke. At ito'y lalo po napagtibay na fake yung kanyang campaign against corruption nang sumabog yung malaking iskandalo kay Wanda Tulfo, na kapatid ng mga Tulfo brothers, secretary ng tourism, na bulgar yung pong pagbibigay ng 90 million pesos doon kay Ben Tulfo sa kanyang production ng Bitag. Ang Bitag ay black timer sa Philippine Broadcasting System. Channel 4 ang nagmamayari ng gobyerno. Gobyerno pa rin magbabayad. Overpriced pa. 90 million. Anong sinabi ni Ferdinand Topacio na kanila pong abogado? We will just return the 91 million. Anong sabi ni Ramon Tulfo na naging ambassador ni Duterte papunta ng China on special concern? Sabi niya, hindi namin isusuli yung pera na yan. Anong sabi ni Duterte? Okay lang. Okay lang. So anong aking masasabi? Ang ibig sabihin, umpisa pa lamang niloloko na tayo ni Duterte sa kanyang kampanya laban sa corruption. Bakit? Ang kanyang Solicitor General Jose Calida ay may demanda dahilan sa kanyang pagkakakuha ng napakalaking mga kontrata ng security agency na siyang may-ari na ang gobyerno ang kanyang kliyente. Yan ay corruption. Pero meron ba tayo narinig kay Ginong Gonggong Duterte? Wala, sapagkat barkada niya yan. Yan ang kanyang ginamit labang doon sa kanyang kagalit na babae na si Chief Justice Lourdes Sereno. Yan ang ginamit niya doon sa co-warranto. Yan ang ginamit niya doon sa mga corrupt na mga miyembro ng Supreme Court. Napakalungkot sapagkat no less than a Chief Justice of the Supreme Court himself revealed that corruption is alive and kicking within the Supreme Court. Sino po nagsabi niyan? Ito pong kasalukuyan na Chief Justice ngayon. Ang pangalan, itong si Chief Justice Peralta. So lahat po yan, meron po tayong pinaghuhugutan ng ating pong mga paninindigan at yung ating pong mga sinasabi rito. Ano po ba yung isang ngayon na masyado pong nakakabahala? Yung Secretary of Health sa gitna ng pandemic, abay pinagtulong-tulungan na nakawan ang gobyerno nitong si Francisco Duque na kabarkada masyado ni Arroyo, Gloria Macapagal, Corrupt Arroyo, at dahil dito naglagay ng maraming pondo sa kandidatura ni Arroyo, maliban po kila Alcantara, Florendo, Quiboloy, Pacman, at saka itong si Villar family, ay si Arroyo at si Marcos, mga kaibigan. At dahil sa barkada ni Arroyo o kasamahan ni Arroyo, yan si Francisco Duque, na siya po ang may pasimuno doon sa corruption hinggil sa mga dialysis center na binabayaran ng gobyerno. Ang may-ari ng mga dialysis center na nag-a-administer ng libo-libong mga pasyente na multo pala, wala palang totoong mga pasyente, nagbabayad ang gobyerno at ang naniningil at nag-approve ay itong si Duque. Naniningil ay kampanya ni Duque, nag-o-order ng bayad at cheque ay si Duque. Alam ni Duterte sapagkat ito ay naibulgar. Anong sabi ni Duterte? Francisco Duque, my Secretary of Health, still enjoys my trust and confidence. Trust and confidence, magnanakaw, corrupt. Meron pang trust and confidence itong gunggong na inutil na duwag na Duterte. Sino pa? Itong recently, ilang linggo lamang nakakaraan. Yan po sa PhilHealth. Sino naman yan? Military na naman. PMA na naman.
dating opisyal na naman ng Philippine military, itong si Morales, na dating presidente ng PhilHealth. Nagnakaw na naman sa PhilHealth, napatunayan na bilyon-bilyon yung anomalya na kanyang kinasangkutan. Anong sabi na naman itong si Gonggong Rodrigo Duterte? Well, we have to give him the benefit of the doubt sapagkat siya ay nag-resign and we will let the law catch up with him. What law? Walang nagdemanda. Bakit? Kakampi ni Duterte yan. At ang mga Pilipino, pagkakampi ni Duterte, naduduwag sapagkat ang Pilipino hindi naman po duwag. Napakaduwag. Kaya nga po niloloko tayo ng isang peke na nagtatapang-tapangan ng pangalan Rodrigo Duwag Duterte. Ano pa yung mga alam po natin? Napakalaking problema po natin sa droga. Dumadaan pala sa Bureau of Customs yung droga. Napatunayan yan doon po sa Senate hearing ni Taguba na pinatawag si Taguba. Lumabas na ang pinakamalaking mga droga, shabu, dinadaan sa Bureau of Customs at napakalaki ng pera na kanila pong ginagastos diyan. 26 billion pesos pala yung Taguba sponsored shipment at si Paildon, ang Commissioner of Customs, pinakawalan na naman to si Paildon, hindi na naman dinimanda, pre-promote pa. Anong sabi na naman ni Duterte, and I quote, Nicanor Paildon, hindi naman po ganyan kaganda boses ni Duterte. Nicanor Paildon still enjoys my trust and confidence. Ayan, si Duterte po yun. Sa mga wikang Pilipino, ang ibig po sabihin ng si Duterte na standby sa Davao, nakipaildon pa rin ang aking buong pagtitiwala. Nagtitiwala siya, huling-huli, 26 billion yung shabu na kanyang kinamumuhian, ini-smuggle, tinanggal siya, dinala. Hindi po siya tinanggal. Siya po kusa nag-resign. Ngunit siya ay agad-agad na nilagay as director ng Bureau of Customs, Bureau of Correction, Muntinlupa, sa kulungan po. Anong kanyang ginawa doon? Pinapakawalan yung mga drug lord na convicted ng panahon ni Pinoy. Yung 4 na inchik na na-convict ng panahon ni Pinoy, pinakawalan sa panahon ni Duterte sa pamamagitan ni Paildon. Na-demanda ba si Paildon? Wala. Sino po sumunod? Sa Customs pa rin, Bureau of Customs, diyan po dinaan muli yung magnetic lifters na laman po ay mga shabu. Sino pong Customs Commissioner? PMA year na naman, ex-military officer ng Armed Forces of the Philippines, General Isidro Lacerna. Siya po ba ay na-convict? Siya po ba ay na-demanda? Hindi. Siya po ay nabigyan na naman ng pagkakataon na umiskerda at siya ay inappoint bilang TESDA chief with the rank of cabinet member. Yung kanya pong kotse, number 6, cabinet member po ibig sabihin yan. Ang number 1, yung Presidenteng Gonggong. Number 2, Leni Robredo na ni gasolina, ayaw po yatang bigyan ng Office of the President. At number 3, yan po yung Senate President. Number 4, Speaker of the House. Number 5, Chief Justice of the Supreme Court. Number 6, mga cabinet members po. Sino pa ba yung mga military officers? PMA na magnanakaw? Agbayalde. Napakalaki ng kasalanan sapagkat yung mga nahuhuli, mga droga, mga shabu na napakaraming pinapatay at napatay ng Philippine National Police. Ito palang Chief of the Philippine National Police ay nagre-recycle ng droga. Ano po ibig sabihin ng recycle? Yung po mga nahuhuli ay kanila na naman ibinibenta sapagkat bilyon-bilyon ang halaga po ng shabu na pinapakawalan ng China dito sa Pilipinas para mabuwang ang ating mga leaders. At lahat po ng mga ito
nagmistula po mga buwang, nagmistula po magnanakaw, and that is the corruption profile of the Duterte administration. Ano pa po yung mga masyadong glaring? Ang ibig sabihin masyado po nakabahala sapagkat lahat ng ebidensya ay nandyan. Yan po sa Bureau of Immigration. Sa Senado, pinag-usapan na po yan. Pinag-usapan nilang mabuti. Yan pong pastilla sa visa scam. At no less than Senator Risa Hontiveros revealed it in the presence of all the other senators, including the Duterte fanatic senators headed by the Senate President himself. Ito pong komedyante na mahina ang utak, siguro grade 2 lamang ito. Siguro kung saan eskwelahan ng galing ito, itong si Soto. Itong Senate President, kaya po naging Senate President yan, naging senador. Kaya naging senador yan, gawa po ng Itbulaga o yan po mga dabarkads. Alam po naman ninyo sa atin, basta sumikat ka, pwede ka na magsenador. Kaya po nagiging senador, ultimo mga basketball players, nagiging senador, ultimo magnanakaw na fake naman ang kanyang pagkaalamat, yan sila Bong Revilla. Sino pa? Yung Bobo, yung hindi po natin minamaliit sapagkat siya po ay grade 4 lamang. Itong si Dito Lapid, kaya po natin minamaliit sapagkat sa kanyang pagiging senador, nakailang beses na naging senador yan, wala po na ipasa ni isang batas at wala pong talumpati ni 2 segundo na ginawa po dyan sa Senado. Ngunit, ito pong si Bongo, napakakurap po ito. Pamilya niya ang parating nakakakuha ng malalaking kontrata. Yung kanyang kapatid, si Alfredo Go, ay may-ari ng Albrego Construction Company. Milyon-milyon ang kontrata kay Sara Duterte. At ito pong si Bongo na alalay ni Digongong Duterte. Napakalaki po nakuha niya ng knowledge ng Duterte himself said. Huwag ninyong minamaliit yan si Bongo. Hindi po minamaliit yan sapagkat siya po'y maliit, kundi minamaliit sapagkat wala pong pinag-aralan yan at wala pong alam sa batas, paggawa ng batas. Ngunit siya po'y naging senador sapagkat nagugunggong ng administrasyon na ito ang mga botante at ang COMELEC. Si Bongo ay kurap, napakakurap po ng pamilya niyan. Yan yung CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go Construction. Si Bongo po yan. Yan po on record. Nandyan sa inyong mga Google pag interesado po kayo sa Commission on Audit. Yan pong mga malalaking kontrata by the billions dyan sa Davao City. Ang nananalo ay parating yung mga pamilya ni Bongo at ang nag-approve si Mayor Rodrigo Inutil Duwag Duterte at ngayon nung wala na siya, ang nag-approve naman sa kanyang kapatid at saka sa CLTG Construction ay si Sara Duterte. Billion po yan dyan pa lamang sa Davao. Ngayon, ano-ano pa po yung mga corruption na monument sa Duterte administration? Si Duterte na mismo nagsabing masyadong talamak ang nakawan at corruption sa Department of Public Works and Highways. Sino pong sekretary dyan? Di yung anak ng kanyang malaking donor sa kanyang kampanya na si Cynthia Villar at Manny Villar. Ano po nakawan dyan? Napakarami po nakawan dyan sa Department of Public Works and Highways. Gugugulin ba ni Duterte ang 2 taon niya para lahat ng ito ay maparusahan? Kung lahat na magnanakaw sa Duterte administration ay ididemanda sa kadahilanan ng corruption at merong mga maestrado na magiging matapang at matuwid sa kanilang sinumpaan at makukulong ang mga magnanakaw sa ilalim ni Duterte, wala na pong matitira si Duterte tauhan diyan po sa gabinete. Wala na po siyang matitirang tauhan sa police o sa Armed Forces of the Philippines sapagkat sang-ayon po sa mga nagte-text sa akin ng mga ex-military officers, alam nila kung gaano kalaki ang corruption diyan po sa budget
ng Armed Forces of the Philippines na umaabot po ng 180 billion pesos na ang kalaban lamang ay kakarampot ng mga NPA at ang kanila lamang kayang takutin at kaya po nilang lipulin ay sila Angel Locsin, Catriona Gray, Lisa Soberano sa pamamagitan ng kanilang official spokesperson na si Lieutenant General pa naman, Antonio Parlade Jr. na kanyang tiniterrorize. Yan pong mga artista na yan, yung mga celebrities na yan, at sinasabihan niyang mga NPA kuno. Sapagkat nung araw, meron po mga beauty queen tayo na naging NPA. Sila Maita Gomez, Nelia Sancho, matatalino pong babae yan. Hindi pa kayo nagtataka kung bakit ang mga NPA, karamihan mga matatalino at yung mga sinasabing leftist congressmen ay mga NPA. Yan pong sila sa Turo Ocampo, mga naging congressmen po yan. Yan sila Zarate, Nelly Cormenares, Teddy Casino. I am proud to say that they were classified as leftists in Congress, but not one of them had been smeared by any whip of corruption. Walang kaduda-duda na sila nasangkot sa kurakutan dyan sa Congress sapagkat sila ay leftist o mga sympathizers na NPA. Dapat lahat ng congressman para maging matino ay maging sympathizer na lamang ng NPA. Kung lahat ng congressman na binibintangan ng NPA ay matitino pala, matatalino at walang bahid ng pagnanakaw sa ating pong gobyerno. Mabuhay ang NPA. Pag ganyan po ang simbolo at katauhan ng mga NPA. Ako po mismo, Waldy Carbonell, ay sumasaludo sa NPA sapagkat hindi lamang sila matalino, hindi lamang sila mga mabubuting Pilipino, kundi hindi po sila magnanakaw, hindi sila korap. Kaya nga po, ang ating kaaway, China at corruption. Yung pong corruption, mas masahol po yan kaysa sa droga. Ngunit tayo po ay galit din sa droga sapagkat yan ang ginamit ng China para tayo lipulin at kaya po nasira ang ulo ng karamihan po ng mga congressmen natin, mga senador, at lahat po ng mga tao na na-terrorize ng drug money at ng mga kanilang mga hoodlum na biktima tayo lahat gawa ng number 1 drug trafficker ay Duterte family at number 1 terrorist ay si Duterte mismo at ang kanyang mga tauhan ngayon nagte-terrorize pa ng mga artista, tiniterrorize pa si Lisa Soberano, tiniterrorize si Angel Locsin, tiniterrorize itong si Catriona Gray at meron pa mga pulpul na abogado na nakikisawsaw. Ano ang pangalan nitong hoodlum lawyer ng mga sindikato at lawyer ng mga korap, lawyer ni Gloria Arroyo? Ferdinand Topacio ba ito? Na sinasabi niyang hinahamon si Lisa Soberano na idemanda siya. Gusto magkapangalan itong bugok nito. Ang gusto ko makalaban itong si Lieutenant General Antonio Parlade. Antonio Parlade, makinig ka sa akin. Ito si Waldy Carbonell. Yang inapi mo mga babae, huy, ito ang kalabanin mo. You are not my size because I'm a man and you are a mouse. Pero pagbibigyan kita, name your weapons. Name your weapons and I will face up to you anytime, anywhere. Kahit saan tayo magkita. Sabihin mo lamang, General Antonio Parlade Jr., nakakahiya ka, general ka, PMA ka pa yata, kakahiya-hiya yung mga PMA. Nilalabanan, babae, nilalabanan, mga Laila de Lima, mga Lisa Soberano, mga Catriona Gray, nilalabanan mo, kinakayang-kayana mo, pinaiiyak mo. Eto, dito ka lumaban. Lalaki ka ba? Antonio Parlade, alleged General, confirmed PMA. Ganyan ba kayo kaduwag ng mga taga-PMA? Nakakahiya kayo.
Pinag-aral kayo ng sambayanang Pilipino. Kayo pinasweldo ng napakalaki ng budget ninyo. Sa halip na sa mga teachers ibigay, sa inyo binibigay, gasolina ninyo libre, mga travel ninyo. Pag nagpunta kayo sa Europa, abay hinuhuli kayo doon sapagkat bakit sobra-sobra dala yung pera samantalang sa allowed lamang sa Bureau of Customs nila $10,000. Ang dala-dala ninyo ay $100,000 sapagkat mga PMA kayo, Philippine Millionaires Academy, gawa ng martial law, lumaki ang mga ulo ninyo, lumaki ang mga power ninyo, at ngayon, sa kalakihan ninyo, minamaliit ninyo itong mga artista, tinatawag pa ninyong mga NPA. Ngayon, mas marangal yung NPA kaysa kay Agbayalde. Mas marangal yung NPA kaysa sa iyo, Lieutenant General Antonio Parlade. You have to pick up your size. Huwag mga babae, kinakalaban mo. Ito, kalabanin mo. You are not my size. Kawawa ka naman. I am a man. You are a mouse because you are a former PMA cadet and now a sorry, corrupt official of the Armed Forces of the Philippines. Your name, Antonio Parlade Jr., babae lang ang kaya mo, bakla ka? Ito, kalabanin mo. Although hindi tayo magka-size. I am a man, you are a mouse. Kanin ka sa Philippine Mouse Academy. Mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, naninindigan sa bawat himaymay ng aking pong mga pananalita. Ako po si Waldy Carbonell. Tunay na pangalan, Oswaldo Carbonell. Gusto kayong magdemanda, Oswaldo Carbonell, care of DWBL, Paragon Plaza, Mandaluyong City. Sa labas po yan ng Mandaluyong. Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.